Kumbaga, napilay sa kalimitaan, tayo po ay, kumbaga, dahil sa pagsubok, hindi po natin may tuloy, no? Ang mahalaga, sabi po niya, ay matapos mo yung bansa. Mabilis nga po tayo. Pero pagdating sa finish line, hindi mo pa sa finish line, sumuko na po tayo. So, ang mahalaga ay matapos po natin. Ganoon din po sa ating paglilingkod. No? Ang mahalaga ay matapos po natin ang ating misyon, matapos po natin ang tunay, no, na pagsisilbi sa ating Panginoon Diyos. Kasi po, marami yung iba, no, pagdating ng kung kailan malapit na siya sa finish line, saka lang tumatalikod. So, hindi po sa tumatalikod, hindi po sa umihinto, kundi nandun po tayo sa nagpapatuloy. Ang Panginoong Jesucristo nga tinanong ang kanyang mahalaga, mga hermanos at hermanas, ng ganito, dahil marami ng panahon sa kanyang mahalaga ang pumalikod, no? Na sana ay hindi po dapat tayo ay isa sa mga tumatalikod, kundi tayo po dapat ay nagpapatuloy. Now, tinanong po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad. Sa sulat po ni Apostol Juan sa chapter 6, sa verse 66, sabi po ito, dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. 67. Sinabi nga ni Jesus sa labing dalawa, ibig baga ninyong magsiyais din naman? Tanong po ito, mga hermanos at hermanas. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Yun, mga kapatid, yung salitang ito natin na pakinggan mula sa bibig ng ating Panginoon. Saan po ba tayo pupunta? Kung tayo po ay natalikod, kung tayo po ay hihinto, hindi po ba? So, alam na po natin ang sagutan kung tayo po ay hindi magpapatuloy. Kaya nga, kung tayo man po ay kasapi sa paligsahan, tapusin po natin. Di baling mabagal, di baling maraming pagsubok sa ating mga daraanan, ang importante ay matapos po natin yung hangganan. Sa pagtuwid, patuloy po tayo sa paggawa, lalo higit sa mga espiritual na gawain, dahil nandito nga ang ating kagalakan, nandito ang ating kapayapaan, at higit sa lahat ang ating kaligtasan. Ang mga banal na espiritu, tuwing sila ay bumababa, parating sinasabi ang kapayapaan ang sumainyo. Sapagkat ito ang parating ipinababatid sa atin ng mga banal na espiritu, ang kapayapaan ang darating sa atin. At kaakibat ng kapayapaan ay ang kagalakan at ang ating kaligtasan. Sa sulat po ni Isaiah sa chapter 40 verse 8, ganito po ang mababasa. The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Sa Tagalog, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nanananta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamalagi magpakailanman. Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng kasiglahan, nagbibigay sa atin ng buhay. Ano ba na ating masimulanin ng ating mga problema, kung mapapakinggan lang po natin ng salita ng Diyos, mawawala ang ating mga problema, mga hermanos at hermanas. Hindi habang buhay, tayo ay malakas. Ang ating mga tuhod ay manghihina. Ang ating katawan ay manglulupay-pay. Kaya't samantalahin natin habang meron pa po tayong pagkakataon. Sabi po, nothing is permanent in this world. Ika nga po, but only God is permanent. Ang katangian, ang karangalan,
o ang kayamanan ng material, ang mga ito ay lilipas. Ngunit ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng kasiyahan, kapayapaan, ay hindi kailanman lilipas. Tayo ay mag-aralan, magpakumbabaan at magmahalan, maglingkod ng may kagalakan sa ating mga puso. Ang magkakapatiran ay dapat na mag-unawaan at nagtutulungan. Dito nga umaayon ang matandang kasabihan na sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Na umaayon din sa ating motto, all for one, one for all, na dapat sama-sama sa paglilingkod upang higit na madama natin ang kagalakan sa bawat isa at lalo pang unlad ang ating kapatiran. Kung may nanghihina, palalakasin natin. Makisaya sa nasisiyahan. Kung may nabibigatan, tulungan sa pasanin. Dito papasok ang ating doktrina. Mga hermanos at hermanas, kung minsan ang paglilingkod, minsan natin kung hindi natin na inaasahan, yun ang dumarating sa atin. Alam niyo po ba na hindi kailanman sumagi sa isipan na ako ay maging isang direktor? At lalong hindi ko naisagi sa isipan na ako ay maging isang Secretary General. Hindi ko pala kung bakit tinalaga ko ng ating Panginoon. Siguro ganun din marahil ang inyong kaisipan. Bakit ako ginawang Pangulo ng Luluya? Bakit ako ginawang opisyal ng aking area, ng aking distrito? Marahil ganun din po. Subalit, kapatid, ang sekreto po, kung nandito ka na sa ating kalalagyan, magsilbi ka pala ng nagkakalakan. Hindi ka pwedeng, saka na lang, wala akong pera, wala akong pamasahe pumunta sa kontrol, wala akong pera pumunta sa Mindanao, may meeting kami sa Palawan, tumaas ang presyo ng airfare. So, kailangan ang pagsisilbi po pala dito ay may kagalakan. No? Kaya nga, pagdating sa spiritual, hindi mo dapat sabihin na hindi mo kaya, hindi mo dapat sabihin na wala akong kakayahan. Dahil ang Panginoong Diyos ang siyang magbibigay para sa atin. Ganun pala yung sikreto. Kaya nga mga kapatid, mga hermanos at hermanas, ang ako ay naging unang taon ng aking panunungkulan bilang direktor. Sabi niya, dito, tuloy natin kung ano yung kaya kung tuloy mo lang. Ganun lang. No? At nararamdaman po natin yung pagmamahal, yung pagyakap sa atin ng ating Panginoon. Dito natin nararamdaman. Hindi na alam ko sa mga opisyalis, mga hermanos at hermanas, bakit sa inyong mga membro, pero hindi po yun. Dahil kung tayo po ay matulungin sa ating gawain, kahit may tulong po tayo. No? Yung pong paghanda mo lang na may bisita ko kayo sa ating sentro, masaya na po yun, kasilahan na po yun, kahit may tulong mo. No? Yung pagbabahagi mo ng oras, kasiyahan na po yung paglilingkod na rin po yung may kagalakan. At lahat ng po yan, sabi ko ay nakatala sa kaitaasan. Kaya maasa po tayo